Sa ating pong pangunahing balita, sa boto ng mayorya, walang impeachment trial na mangyayari sa ngayon dahil nga sa in-archive. O ibig sabihin po, itinago muna sa baol ng mga senador ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Chis Escudero, maliwanag daw po naman ang naging hatol po ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment. Walang bisa mula umpisa kaya walang basihan para ituloy pa ito ng Senado. May banat din siya sa mga kume-question sa desisyon po ng SC na umano'y mga legal experts daw na para bagang mas magaling pa sa Korte Suprema. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Yan po ang tinig ni Senate President Chis Escudero. Meron din paalala po si Escudero sa mga taga-kamara na huwag daw silang magpagamit sa mga may ambisyong pampolitikal. Pati ang ilang senador nagpatutsada rin kina House Speaker Martin Romualdez. Gaya po ni Senador Jinggoy Estrada na nagsabing hindi raw karapat-dapat na tawaging mambabatas ang mga suwail sa batas. Iginiit naman ni Senador Kiko Pangilinan na dapat hintayin ng Senado ang magiging pinal na resulta ng mosyon ng Kamara sa kataas-taasang hukuman. We took an oath to uphold and defend the Constitution. And that includes our own determination. I reiterate, one cannot be right with the law if one is wrong with the facts. And that's why napakahalaga nung motion for reconsideration. There is still an opportunity for the errors to be corrected, kaya nandyan ang MR. Yan po ang tinig ni Senador Kiko Pangilinan. Bago pa man isantabi ng Senado ang impeachment ni VP Sara Duterte, naging mainit ang debate sa plenaryo ng mga senador. Mismong si Senator Rodante Marcoleta ang nagmosyon na ibasura na ang impeachment. Dahil nga daw may mga paglabag ang Kamara sa proseso ng impeachment. Kabilang sa ipinunto ni Rodante Marcoleta ang pagtengga raw ng Kamara sa unang 3 impeachment complaint at hindi agad na i-refer sa opisina ng House Speaker sa Justice Committee. Kinontra naman siya ni Senate Minority Leader Tito Soto. Tutol siyang ibasura ang impeachment dahil kailangan daw munang hintayin ang resolusyon ng Korte sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Ang giit pa ni Soto, ano pa bang i-dismiss nila kung ibinalik nga ng Senado ang impeachment case sa Kamara? Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. What I'm pointing out is the danger of outright dismissing the impeachment proceedings by virtue of a decision that is not yet final and still pending appeal. Yan nga po ang sagutang tinig ni Senator Rodante Marcoleta at Senate Minority Leader Tito Soto. Ipinaliwanag naman ni Senator Alan Peter Cayetano na mas mainam na i-archive na lamang muna ang impeachment imbis na ibasura ito para po pwedeng buhayin muli kung baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon. Pumayag si Marcoleta at ito ang mosyon na pinagbotohan ng Senado. Sa huli, 19 na senador ang pabor sa motion to archive, 4 ang kumontra. Kabilang po si Senators Tito Soto, Risa Ontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Isa naman ang nag-abstain, iyan po si Senator Ping Lacson dahil sa resulta nga ng botohan, wala ng impeachment trial na gagawin sa Senado. My God, have mercy on your decision. The Supreme Court decision. Yan po muli ang tinig ni Senator Tito Soto. Hindi pa naman daw po tapos ang laban para sa prosecution kasunod po ng pag-archive o pagsantabi muna ng Senado sa Articles of Impeachment. Ayon po kay House Prosecutor Joel Chua, hindi sila magpapatinag na humanap po ng hustisya at pananagutan. Ang naging hatol daw ng Senado ay pagkakait ng due process para sa taong bayan. Ayon po naman sa grupong Akbayan, hindi pa rin daw makakatakas ang Vice Presidente sa kanyang mga kasalanan. Mas pinalubha lang daw ng Senado ang paghahanap ng accountability o mas pinalala ng Senado ang paghahanap po ng accountability. Sa ngayon po'y nakabimbing ang mosyon ng Kamara sa Supreme Court para nga baliktarin ang hatol nito na nagsasabing labag sa saligang batas ang naturang impeachment complaint.
Pinalabas po naman sa plenaryo ng Senado ang ilang miyembro po ng Akbayan at Tindig Pilipinas matapos pong mag-thumbs down sa gitna po ng botohan ng mga senador. Tikom naman po ang bibig ng Office of the Vice President kung nasaan ngayon si Vice President Sara Duterte. Sa gitna po yan ng debate sa Senado kaugnay sa pagsasantabi sa impeachment laban sa kanya. Sinabi ni OVP spokesperson Ruth Castelo, wala daw magbabago kahit ano pa ang desisyon ng Senado sa impeachment complaint. Ayon naman sa source ng News 5, nasa Davao lamang ang vice-presidente. Una na rin sinabi ni Vice President Sara na tutulak siya sa Kuwait sa August 8 para dumalo sa isang gathering ng Duterte supporters. Pero ayon sa Malacanang, hindi pa naghahain ng request for travel authority ang bise kaugnay sa nakatakda nitong biyahe. Samantala po naman niliwanag ng ABS-CBN News sa paggamit po sa kanilang report ng Supreme Court bilang source sa naging hatol nito na unconstitutional ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Sabi po ng ABS-CBN News, hindi nila sinabi sa kanilang news report na hindi pinagbotohan sa plenaryo ang reklamong impeachment bago ito na ipasa ng Kamara sa Senado. Muli nilang binigyan po ng quote ang kanilang report noong pong Pebrero 5. Dito po binanggit ng ABS-CBN na pinagbotohan ng 215 kongresista ang impeachment complaint sa House plenary session. Sa nasabing report, nabanggit din daw ng ABS-CBN News na ilang oras lang daw ay natanggap kaagad ito ni Senate Secretary Renato Bantog matapos itong pagbotohan sa House plenary at inendorso nga sa Senado. Ayon sa ABS-CBN News, ginamit po ang report nila ng hukuman bilang source na naging hatol nito na labag sa saligang batas nga ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Ito po ang binabanggit ng ilang pong mga kumontra po sa botohan kagabi na ang source daw po na mali ang pinanggagalingan sa mga datos ay naghahantong sa maling desisyon sa usaping legal.